Nagtanim ho pala kami ni kuya ng patola. Nagawa din ho kami ng papag para meron na hong mahihigan. Tinapos na din ho naming pinturahan yung loob. Dumating na din ho yung pinagawa ko hong bintana. At nagluto din ho ako ng aming pananghalian. Kilawing hong niluto, ginisang labanos. Hi mga katrops, magandang buhay! Habang papunta ho ako sa farm, ay nakita ko ho si Kalo. Kala ko ho, may malaking aso sa gitna ng karsada. Pag ganyang kalaki ang aso, malamang sa malamang ay hindi ka na ho tutuloy. Dahil papaamuhin pa ho natin si Kalo, ayan, himas-himasin lang ho natin yan hanggang sa masanay siya. Madami ho pala nagre-request diyan sa comment section. Napalitan ko daw ho yung pangalan ni Carlo. Sabi ho nila ay Carlo na lang daw o kaya Kalo. At dahil Carlo ho ang pangalan ng dalawa kong pinsan, ay Kalo na lang ho ang pinangalan ko sa kanya. Yung dumalaga ho ay si Carla, yan naman hong bisiro ay si Kalo. Mamayang hapon ho ay babalikan ho natin yan si Kalo. Pupunta ho muna ako doon sa kubo. Dito ko na ho ipapart sa taas ho yung aking motor dahil hindi na ho siya pwedeng ilagay sa baba dahil mahataas na ho yung tubig. Ito hong folding coffee table ko ho ay natapos na ho namin iyan kahapon pero wala pa ho yung barnes. Kaya ang next project naman ho namin ay papag. Model lang ho ako ng tubular na 1x2 saka ho 2x2. At yun ho yung gagawin namin papag. Bali, ang gagawin ho namin mga katrops ay double. 48 by 75 cm ho yung aming gagawin. Bali, si Junmar ho ulit ang gagawa niyan mga katrops. Sa mga gusto ho pala magpagawa diyan ng papag or kahit ano ay i-message nyo lang ho iyan mga katrops. At diyan nyo lang ho siya i-message mga katrops. Sabi ko ho ay ganyan na lang ho yung gawin para humpabox dun ho sa bahay ng gagamba. Ilalagyan ko na lang ho kasi ng plywood iyan sa ibabaw. At kung gusto nyo naman ho magpagawa ay kayo naman ho ang bahala kung ano design ang gagawin ninyo. Kung medyo maliliit ho yung bawat baita. Ay mali pala, pagitan ho pala. Sorry na agad. At bigla hong parang naging hagda. Bukas ho kasi ay bala ko ho bumili ng kama mga katrops. Kaya dapat ho ay nakahanda na ho yung papag natin. Simpleng papag na lang ho yung pinagawa ko. Pero sigurado naman hong matibay iyan. Ayan ho pala si kuya. Ayan nagre-request na magpapagawa din daw ho siya. Pero yung ginagawa ay kanya na lang daw ho muna. Abay hindi pa pwede. Ay ako gagamitin niyang bukas. Yung nabuo na ho namin yung dalawang paa ay amin na ho siyang ikakabit. Tatagilid ho muna yung pag-welding pero nakaiswala naman iyan. Ay tapos na kong i-welding ni parang Junmar yung aking papa. Sunod naman ho ay ako ho ay magpipintura ng kulay gray diyan ho sa mga gilid-gilid ng aking bintana at sa ilalim ng aking walling. Tapos welding ni parang Junmar ay kanya na ho yung ipaprimer. Para bukas daw ay tuyo na at pwede na daw malagyan ng kama. Naglagay pa ho ako ng tape diyan. Syempre para madali ay mahirap naman pagpasmado ang kamay. Ay paniguradong magkakaroon ng lampas-lampas diyan. Pero hindi naman ho maiiwasan magkaroon ng lampas. Ang kailangan lang ho nating hindi maiwasan yung mawala ka ho sa buhay ko. Ay baka lang At dahil natuyo na ho yung primer ay pipinturahan na daw niya ng pang-glossy. Yan ho ay grading. Yung pinapipintura ko ho diyan sa wall. Dumating na din ho yung bintanang pinagawa ko. Tamang-tama ay hindi na ho mababasa ng ulan yung ating loob. Tinawag ho pala ako ni kuya. Sabi tulungan ko daw ho siya magtanim nitong patola. Sakto naman ho, wala akong ginagawa kaya nagpunta na ho kami din ho sa patolahan. Iyan ho yung tataniman namin ni kuya. Naararo na ho iyan ni Itay, bali pa kama ho ang araro ang ginawa niya. Doon naman ho sa gitna ng kama kami magtatanim para pag umulan ho ay doon ho sa baba o sa iras mapupunta ho yung tubig. Medyo mataas ho yung sa tanim. Pag ho kami nagtatanim ng patola, simula ho doon sa una namin tinanim ay hahakbang lamang ho kami ng dalawa. Tapos doon ho sa pangalawang hakbang ulit kami magtatanim ng panibago. Kaya bawat pagitan ho ng patola ay dalawang hakbang. Sa isang taniman ho, dalawang buto ho ng patola yung aming binabagsak. Medyo malaki din ho yung kama niyan o pagitan ng bawat iras. Ang patola ho kasi ay mahaba hong gumapang ay kahit ho sa puso mo ay makakarating ako. Ay lang. At dahil sa gitna ho ng kama namin siya tinatanim, ay akin ho siyang tinatapakan para umabot ho yung matigas na lupa. Bali madidikpi ho iyan mga katrops. Doon ho natin ilalagay yung buto sa matigas na lupa. Ang kailangan naman ho natin itabon diyan ay pino or durog na lupa para hindi ho siya mahirapan sumibol. Tapos yung paligid ho niyan dapat ho ay durog. Malaki ho yung chance sa tumubo pag pino ho o durog yung ating tinabon. Ano ho palang masarap na luto sa patola mga katrops? Ay inyo nga kung i-comment diyan sa comment section. Ilagay mo na din kung ano ho nilalagay yung rekado diyan. Nang masubukan naman ho yung inyong recipe, comment mo lang ho at aking hong lulutuin. Yung ginawa ho namin pambutas ng lupa ng mga nakaraang linggo, diyan ho namin siya gagamitin. Hukayan
o bubutasan ho namin iyan. Tapos lalagyan ho nung kawayan. Magagawa ho kami ng pabalag diyan dahil kailangan ho gumapang niyang patola sa itaas. Diyon ho sa nasa likuran ay meron na ho siyang kawayan kaso hindi na ho namin ginamit dahil marupok na ho iyan. Ikaw lang ho talaga yung hindi marupok. Ay, lang yung dulo ho ay hindi ho namin siya tinaniman. Medyo mababa ho kasi yun ay aabutin ho ng tubig. Pagkakatapos ho namin magtanim ay agad na ho ako umuwi para makapagluto ho ng aming pananghalian. Nagkapilang ho muna ako tapos bumaba na ho ako. Meron pa rin hong tubig lawa yung atin farm mga katrops. Doon ho sa sitawan ay lampas tuhod ho ang tubig. Magluluto ho pala ako ng ginisang labanos. Lalagyan ko ho siya ng karne ng baboy. Maliit lang ho ng konti doon sa adobo kat yung aking ginawa. Babaltan ko na din ho yung labanos. At dahil wala ho akong pili, pakaskas ho yung pabalat ang aking ginagawa. Kinakaskas ko ho ng talim ng kutsilo na yung labanos. Pag ho kasi pahiwa yung aking gagawin, ay medyo mauubos ho yung laman niyan sa kapal ng balat na nawawala. Yan ho pala yung lagi namin ginagamit. Pag nag-i-slice ho kami ng labanos, ay kahit ho isang bundle ho yung aming gawin, ay hindi ho kami mapapagod mag-slice. Mapapagod din ho pala, hindi lang ho pala may hirapan ng sobra. Pero pag may ganyan ka ho, ay mas mapapabilis ho ang inyong trabaho. Pagkatapos ho ma-slice, ang susunod naman ho ay lalagyan ko ho siya ng asin para diyan ko ho siya lalamasin hanggang sa lumabas ho yung kanyang katas. Pipiga-pigain ho natin mga katrops hanggang sa lumabas ho yung mga tubig-tubig niya. Pagkatapos sumalama, sa akin naman ho siya pipigain para maghiwalay ho yung kanyang katas. Tsatsagain lang ho talaga natin ang pagpipiga niyan dahil mamaya ay kakain na ho tayo ng masarap na labanos. Pagkatapos ay pagsasama-samahin ko na ho sa talyase yung labanos, yung baboy, sibuyas, bawang, asukal, 4 cubes at paminta at seasoning. Akin lang ho siyang oula-ulahin para mag-mix ho siya ng maganda. Maglalagay din ho ako diyan ng suka. Yan ho kung tawaging kilawin niluto o diba kakaiba. Pagkatapos pong maola-ola lahat ay akin na ho siyang isasalang sa mga katrops ng maluto na. Titignan ko lang ho siya kung magtutubig pero wag ho muna natin siyang hahaluin hanggat di pa ho siya kumukulo. Pag nagtubig ho kasi yan ay pwede na ho tayo hindi maglagay ng tubig pero kung hindi ho siya magtutubig ay kailangan ho natin maglagay ng tubig. Di naman ho kailangan na madami yung tubig. Konting tubig lang ho yan mga katrops ay okay na. Hantay lang ho natin lumambot o maluto yung baboy. Doon ho tayo magdidepende sa baboy kung luto na yan. Basta wag lang ho natin kakalimutan na haluin para maiwasan ho yung pagkasunog. At pag luto na ho yung baboy ay luto na ho yan ang ating ginisang labanos, ang kilawin na niluto. Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ko ho ngayon ay ginisang labanos. Madami hong pwedeng lutuin din ng mga katrops na masarap na labanos. Ito lang ho muna yung aking inuna. Susunod na ho yung ibang recipe natin diyan mga katrops. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!